bayani, Lord, ng bansang Pilipinas. Lord, salamat sa iyo dahil ang mga OFW na ito, Lord, ang ginagamit mo para masustain ang pangangailangan na salapi ng bansang Pilipinas. And I pray, Father God, na ikaw din sa kanila ang magbigay ng katatagan ng loob, Father God, dahil may mga pagsubok, Father God, pero alam ko, in Jesus' name, mapagtatagumpayan nila. Lord, hindi lahat ng gustong mag-abroad, pinag-abroad mo. At ito pong mga nasa abroad ngayon, ang mga kababayan ko, Lord, salamat sa buhay nila dahil pinaranas mo sa kanila ang ibang environment, Father God, ang masarap na buhay na inaasam-asam lang namin dito sa Pilipinas, Lord. Makita namin yung kalinisan ng ibang bansa, maranasan namin, Father God, yung kakaibang culture, Father God. Hindi lahat yun binigay mo sa lahat, Father God. Lahat ng natatanggap ng mga OFW na ito, Father God, favor mo. At maraming pong salamat sa iyo. Napuri ka namin, Lord, sa gabing ito at ikaw ang marinig, ikaw ang maparangalan, Panginoon Jesucristo, sa pakikinig namin ng iyong salita. All for your glory in Jesus' name. Amen. Sa mga may Bible po, gusto ko pong i-share sa inyo yung Lucas chapter 9. Lucas chapter 9, verses 57 hanggang sa 62. Ito po kasi yung yung ang pagsunod kay Kristo Jesus. Kasi po marami pong hindi po nakakaunawa ng tinatawag natin na Christianity, yung tinatawag na followers of Jesus. Kaya gusto po natin masalamin sa tatlong istorya na ito, may tatlong istorya rito na binabanggit, ang magandang pagnilayan po natin para malaman natin kung tama ba ang ating pagkakaunawa pag sinasabi natin na tayo ay Kristiyano. Sabi ko nga, karamihan kasi sa nagpapalit ng reliyon, kasi doon nila natagpuan yung genie. Alam niyo po ba yung genie? Yung genie na nasa lampara na kapag kiniskis ay matatanggap na nila ang gusto nila sa kanilang mga buhay. So maganda pong pagnilayan natin ngayon yung tamang pagsunod sa Panginoon Hesus Kristo. At ito po ang magandang pagnilay-nilayan natin. Lucas chapter 9 verses 57 hanggang 62. Ito po babasahin ko po muna para po sa atin lahat. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." So ito pong tatlong kwento dito ang magandang mapagnilayan natin kung tama ba ang ating mga ginagawa. Ang sabi dito sa una kong binasa na 57 hanggang sa 58, ito po yung makikita natin dito na may gustong sumunod sa Panginoon Jesucristo tulad din natin mga Kristiyano. Sumunod tayo sa Kanya. Sabi pa nga natin, 'di ba, sa panalangin natin, siya na ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya na ang sentro ng ating buhay. Pero ako po ay aminado po ako sa inyo. Ako po ay nalulungkot. Kasi hindi po ito
mamanifest o nakikita sa isang nagsasabi na siya ay isang Kristiyano. Yung pagsunod karamihan sa nguso, sa emotion, sa kanilang gusto. Hindi po talaga yung tinatawag natin na malalim na pagsunod ang ating isinasakamuhay. Kaya nga sumagot si Jesus sa 58, ang sabi dito, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ang una ko pong tanong sa inyo, sa kwentong itong sinabi ni Jesus na wala man lang siyang mapagpahingahan o mapagtulugan, ito po ba ang pagkakaintindi mo sa Hesukristo na sinusundan mo? Siya ba yun? Ang number one natin gustong mapagnilayan ay yung right motives mo sa pagsunod sa Panginoon Hesukristo. Tama ba ang motibo mo nung sumunod ka sa Panginoon? O katulad ng sinabi ko at napakarami noong kanina na sinabi ko, na karamihan ay ginagawang genie ang Panginoon Hesukristo. Sa pagsunod natin sa tayong mga OFW, alam niyo po, nakakilala po ako sa Panginoon, yung naging malalim po ako talaga. Diyan po ako hinubog nung ako po ay nasa Dubai. Isang araw ay nakita ko, nandun ako sa wala, biruin mo, 10 months kaming walang trabaho, pinapasweldo kami, pinapakain kami, napakaganda ng naging buhay namin. Sa kainitan ng buhay na walang magawa, nakita ko doon, Friday po kasi, alam niyo naman sa Middle East, Friday ang Sunday. Nakita ko, may mga taong nagpupunta sa isang lugar, yung isang lugar doon nasa taas ako nasa 4th floor, 5th floor yata kami, basta nasa taas kami, nakita ko, naging curious ako. At pagkaraan ng 2 beses ko nakita, nagbihis ako nung umaga na yon. At pumunta ako doon sa church na yon at naging miyembro na ako ayun ang kauna-unahan kong ayun ang kauna-unahan kong talagang official na naging miyembro ako ng isang simbahan. So yung pagsunod natin sa Panginoon, ano kaya ang tingin natin? Nasa right kaya ang motibo natin sa pagsunod sa Panginoon Jesucristo? Nakakalungkot po na kapag dumaan tayo sa problema, parang nakakalimutan na natin siya, yung tinanggap natin na Panginoon Jesucristo. Kaya nga po dito, pinaparinig sa atin. Sabi ni Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ang tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Mga kapatid, hindi po maniwala kayo sa akin kung kayo ay hindi mayaman kayo noong kayo ay nakatanggap sa Panginoon Jesucristo, hindi guarantee na mas yayaman kayo. O kung mahirap kayo, ay hindi guarantee na yayaman kayo. Iyon po ang sinasabi sa talata na ito. Pinapasalamin sa atin, kumusta ba ang motibo natin sa pagsunod sa Panginoon Jesucristo? Ang isa sa pinakamagandang motibo ay kahit na kung ano ang pagdaanan natin sa buhay, ay maalala natin na nandiyan lagi siya sa ating tabi. Alam niyo po, yung isa sa pinakamagandang right motives, yung tinatawag na, yung kwento doon sa footprint, na yung mama doon sa kwento sa footprint on the sun, ay sabi niya, pag may problema ako, nung tumingin ako sa nung ako'y walang problema, 4 ang paa. At pagkatapos, nung ako ay nagkaroon ng problema, 2 na lamang ang nakikita ko sa dalampasigan na paa. Pero ang sabi ni Jesus, yung 2 nakikita mo na yon, hindi kita iniwan, karga-karga kasi kita. So mga kapatid, sa pagsunod natin sa gabing ito, pinapaalala sa atin, sa pagsunod natin sa Panginoon Jesucristo, pinapaalala sa atin yung motibo ng puso natin sa pagsunod. Bakit ka ba sumunod? Tama bang motibo mo? Right ba? Nung sumunod ka sa Panginoon Jesucristo. Nang tinanggap mo siya na Panginoon at tagapagligtas, ano ba ang inaasahan mo? Tama ba ang naging motibo mo?
Ngayong gabing ito, nawa mapagnilay-nilayan mo, masagot mo sa puso mo, right motives ba ang naging buhay mo ngayon sa pagsunod sa Panginoon Kristo? May pangalawa pang sumunod, gustong sumunod sa Panginoon Kristo sa verse 59 hanggang sa 60. Sabi po dito ay sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Makikita natin sa pangalawa, yung tama ba ang naging desisyon mo sa pagsunod sa Panginoon Kristo? Kumusta ang buhay mo ngayon? Tama ba? Yung right decision. Kung ang number one, right motives, yung right decision, number two tayo. Tama ba ang naging desisyon mo? Kumusta yung puso mo? Masasabi mo ba? Alam niyo po, nalulungkot ako na may mga naririnig akong naging Christian na sinasabi na sana hindi na ako naging born again Christian. Sana Katoliko na lang ako. Mas marami ang naging problema ko nung ako ay naging born again Christian. Nalulungkot po ako sa ganun. Dahil parang hindi natin alam nung nagdesisyon tayong sumunod sa Panginoon Kristo. Tama ba ang naging desisyon mo? Ito po yung magandang masagot. Tandaan natin, ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, bago ka nang nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Kaya dapat yung desisyon mo ay tama na nararanasan mo at sinasapamuhay mo ngayon. Right decision. Ang mga sumusunod nito sa Panginoon Kristo dahil may inaasahan. Sa pagsunod mo sa Panginoon Kristo, tama ba ang naging desisyon mo sa iyong inaasahan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga OFW, hindi tayo self-centered. Mga OFW, kaya ka naligtas to serve. Ang motto dapat ng isang Kristiyano, naligtas ka para magsilbi. Saved to serve. Hindi pong kalilimutan yun. OFW, ulad ko. Kaya tayo nandiyan ngayon sa kinilalagyan natin, kaya tayo nasa abroad. Kaya tayo papagal dyan kasi para sa pamilya natin. Kaya huwag tayong sumama ng loob. Favor ng Lord yan kasi nakakapagsilbi tayo. Alam niyo po, may survey, mahilig po kasi ako sa mga survey. Ako po mismo po, nung ako ay nasa barko, bawat umaakyat na mga seaman, tinatanong ko sa kanila, ang sabi ko sa kanila, bro, bakit ka nag-abroad? Alam niyo po, 99% ang sumagot sa akin, kaya ako nag-abroad dahil sa pamilya. Kung din po, kasama ako dun sa 99% na yun. Nag-abroad po ako dahil sa pamilya. So, desisyon po natin na sumunod sa Panginoon Kristo, tama po yan, desisyon na yan. Ang nilay-nilay sa atin ngayon, ang pinapa-examine sa puso natin, ikaw mismo, tama ba sa tingin mo ang naging desisyon mo sa pagsunod sa Panginoon Kristo? Isa sa pinakamagandang maunawaan natin,
na ang binago sa atin ng Panginoon Diyos, nung sabi ko nga, binago na tayo ng Panginoon Diyos. Sabi ko yung hindi yung kayamanan dito sa mundong ito. Bagamat, wala naman sa atin problema kung payayamanin lalo tayo ng Panginoon. Pero hindi tayo nakatingin sa mundong ito. Ako po, very firm po ako. Nung ako po ay naging Christian na, pagdating sa pera-pera, hindi ko na po ninanais yan. Kaya lang, ewan ko, pag hindi mo talaga ninanais, kusang dumarating eh. Ewan ko, ganun yata yun eh. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pero, hindi ko na po yun ang naging motibo ko dahil ang kinikita ko po, mga OFW naman ang karamihan dito sa atin. Pagtatapat ko na, monthly ko po, sometimes, umaabot ako ng 100,000. Maliit pa yan maliit pa yan eh. Yung iba sigurado sa inyo may mga ano pa eh. Mas malalaki pa diyan eh. Maliit pa po yan 100,000 na yan. Sometimes 120,000 depende. Pero kaya nung ako po ay nagpastor, sabi kong ganun, sabi ko, kung gusto kong yumaman, magpa, mag, mag, mag OFW na lang ako. Kaya alam ko po ang naging desisyon kong ito ay tama. Kaya kahit na po anong dumating sa akin sa tungkol sa money matters, ako po dahil yung naging desisyon ko ay sumunod sa Panginoon Kristo, alam ko tinutulungan niya. So, ang tanong ko po sa inyong mga puso, yung una kanina, tama ba ang motibo mo nung sumunod sa Panginoon Kristo? Number two, tama rin po ba yung naging desisyon mo sumunod sa Panginoon Kristo? May pangatlo po, ito na po yung huli, na gusto sumunod sa Panginoon Kristo. Matatagpuan natin sa verse 61 hanggang sa 62. Ang sabi dito, sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Panginoon. Mga kapatid, sa Panginoon Kristo, tayo ay bagong nilalang na. Tayo ay bago na ang pag-iisip. Tayo ay bago na ang puso. Tayo ay bago na. Mula nang sumunod tayo sa Panginoon Kristo, bago na tayo. Hindi ka na para sa mundong ito. Dahil mas matindi ang nag-aantay sa iyo sa kalangitan, sa paraiso. Pangatlo, na gusto po natin pag nilay-nilayan, ay tama ba ang intention mo nung sumunod ka sa Panginoon? Number one, right motives. Number two, right decision. At number three po, right intention. Sa pagsunod natin sa Panginoon Kristo, tama po ba ang naging intention natin? Sabi ko nga, nung una, yung kaninang introduction ko, na karamihan sa mga tao ay ginagawang genie ang Diyos. Kala nila, mapapaganda ang kanilang situation na talaga naman dapat. Pero alam ko, naniniwala po ako, alam nyo, kaya dumarating tayo sa ganyan ng mga situation dahil kung pangit man ang mga nararanasan natin, kung ikaw ay isa ng born again Christian dahil tinatama ka ng Diyos. Tandaan nyo, dalawa lamang po ang pagsubok kaya dumarating sa buhay natin. Ito po gusto ko pong tandaan ninyo. Lahat tayo may pagsubok. Lahat tayo. Pero ito po gusto ko parinig sa inyo. Dalawa lamang po kung bakit tayo sinusubok. Born again po itong sasabihin ko sa born again po ito. Tayo mga born again. Kaya ka sinusubok, number one, dahil tinatama ka. Kaya marami tayong pagsubok dahil tinatama ka ng Diyos. Ang istorya po ni Jonah, basahin po natin yung story ni Jonah.
yung kumain po ng malaking isda, kinain si Jonah ng malaking isda. Yung istorya po noon. Tingnan niyo po, dahil sa kanyang pagsuway, kaya nangyari sa kanya yun. Kaya tinatama po tayo ng Diyos kapag tayo po ay dumaraan sa pagsubok. Number 2, dalawa lamang po. Number 2, kaya dumarating ka sa pagsubok dahil pinadadalisay ka ng Diyos. Pinadadalisay ka ng Diyos. Kung number 1, tinatama ka ng Diyos. Number 2, pinadadalisay ka ng Diyos. Alam niyo po ba, ang istorya ni Job, si Job. Kaya lang kilala natin si Job. Actually, ayaw natin maging isang parang Job. Kasi alam natin ang pinagdaanan niya. Grabe ang pinagdaanan niya. Wow. Lahat halos nawala. Pero alam niyo po, isa lang palang natutunan natin sa kwentong yun. Ginamit pala ang Job na yun para sa kapurihan ng Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos natin. Kaya ang ganda po. So dalawa lamang po yan. Kaya ka dumadaan sa ganyang pagsubok. Bakit tinatama ka ng Diyos? Patama ka na. Pangalawa, kaya ka dumadaan sa pagsubok, baka naman pinadadalisay ka. Gusto kasi ng Lord na lumabas talaga ang tunay na ikaw. Isang mamahaling bato na kumikinang. So yun po yun. So tayo po ay sigurado dinadalisay tayo ng Diyos. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok. Right intention. Ang ganda-gandang mapagnilayan natin mga Christian. Nang tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, ay tama ba ang iyong naging intention? Sabi dito ng isa sa binabasa natin, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahan. Sinabi ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Tayong lahat na tumanggap sa Panginoon Jesucristo na Panginoon tagapagligtas. Kung nasaan ka man ngayon, nasa right place ka, nasa right time ka. Ako'y naniniwala na yan ang gagamitin ng Diyos, yung lugar na yan kung nasaan ka ngayon. Para mas lalo mo siyang ma-enjoy, makilala, lumago, at maging kagamit-gamit sa Panginoon Jesucristo para sa kanyang ubasan. Mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo Jesus. Number 1, tama ba ang naging motibo mo? Number 2, tama ba ang naging desisyon mo? Number 3, tama ba ang naging intention mo? Sa atin lahat, bago na ang identity natin nang tayo ay sumunod sa Panginoon Jesucristo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Hindi na ako yung Leo, dating Leo. Na makamundo. Na walang ibang inaasahan kundi sarili ko. Dito may kasama na tayo. Ang Kristo Jesus. Hindi tayo iiwan, hindi tayo bababayaan. Hindi lamang natin siya rito makakasama kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Na napakaganda na ating inaasahan. Gandang gabi po sa lahat. I will pray. Father God, salamat sa iyo sa mga kapatid na OFW. Palain mo, gamitin mo sa iyong ubasan ng mga kapatid na ito. Palaguin mo kami. At higit sa lahat, tuloy mo kaming bigyan ng kapayapaan sa aming puso.
Father God, napakabuti mo sa mga OFW ito na pinaranas mo ang ganda ng journey ng buhay. Lord, ma-enjoy namin ito. Lord, dati hindi namin to nare-realize, but ngayon, Lord, nare-realize namin na ang ganda pala talaga ng buhay pag nasa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon Kristo, sa favor mong ito sa aming buhay paglalakbay. Maraming po salamat, all for your glory in Jesus' name. Amen. Magandang Amen. gabi po sa lahat. Purihin ng Panginoon sa